Okay, ang mga bay, ang ating topic naman ngayon ay mga requirements naman. Meron tayong 12 requirements para makapag-apply dito sa Australia bilang isang auto mechanic o service technician or auto technician. So itong mga requirements na ito dapat natin paghandaan bago tayo maghanap ng agency. Okay, so number one natin napakahalaga is yung 5 years minimum of experience as an auto mechanic. Yan ang napakahalaga, no? Kasi pag wala ka niyan, talagang bagsak ka doon sa interview ng Australiano. So number 2 is yung driver's license. Kung wala ka pang driver's license is kumuha ka na, no? Para kasi kadalasan sa mga hinahanap nila na auto mechanic is naghahanap talaga ng may driver's license. Karaniwan dito sa mga mekaniko sa Australia, gawa mo, road test mo. Number 3. Ang number 3 natin is yung passport. Passport, napakahalaga yan, no? Kung nagbabala ka mag-abroad, kumuha ka ng passport. Yung passport natin ngayon ay is 10 years na yung validity. So napakaganda. Pang-apat, updated resume. Yan, nakalagay doon yung natin yung mga job description. Tsaka wag natin kalimutan yung specialty natin na ilagay doon sa resume. Kasi doon kadalasan nagbabase yung mga employer natin kung saan ka magaling. Next, number 5 is yung NBI. Kailangan yung NBI na yan para malaman ng employer na wala tayong record, wala tayong krimen na ginagawa dito sa Pilipinas. Okay. Number 6 is school credentials. Yung mga diploma natin, ihanda natin yan. Yung sa high school is yung Form 137. Saka yung naman sa college or vocational is yung namang transcript of records. Okay. Number 7, employment certificate. So ito yung certificate na nanggagaling sa pinagtrabahoan natin. Kukuha ka ng certificate na yun. So mahalaga ito kasi dito nagbabase rin yung mga employer kung totoong nagtatrabaho ka. Number 8 is agency. Kung kumpleto ka na itong 1 to 7, meron ka na yan, ito na yung time na maghanap na ng legit na agency. So ang agency ko pala ay Caves Treasure Manpower. So affiliated po nila yung ASM yan, or Australian Skilled Migration. Yan. Shout out nga pala sa mga agent dyan sa Caves na napakasipag, nila Ma'am Leia, ni Sir Jomar, at yung mga consultant natin sa documentation ni Ma'am Ana at saka kay Ma'am Mavic. So yan sila po yung mga nagpa-process ng documents ko para makapunta rito sa Australia. So salamat sa inyo mga ma'am at sir. Saka congrats nga pala sa Caves Treasures Manpower kasi top 12 sila sa POEA. So the best talaga yung Caves na yan. Mabilis sila at marami silang napapaalis na mga skilled worker. Number 9. So kung nakahanap ka na ng agency, so ito na yung ipapagawa sa iyo ng agency. Kailangan ay mag-take ka ng VETASES. VETASES or Skills Assessment. Ito yung nagpapatunay na kung talagang marunong ka, no? Kasi iti-test ka dyan. Ima-match nila yan doon sa resume mo. Kung ano yung mga job description mo doon, specialty, makikita nila yan. Isa na rin yan sa parang pinaka-license ninyo na as an auto mechanic, yung VETASES na yan. Kasi bibigyan kayo ng certificate yan. Next, number 10 is yung IELTS. Yan yung pangalawa na ipapakuha sa iyo ng agency. Ito po ay English test para masukat yung pag-i-English natin, yung pagsasalita, saka yung pag-construct, pagsulat, lahat yan, iti-test. Yung IELTS na yan ay optional siya dun sa mga nakapag sunod-sunod yung pag-aaral, yung nakapag-take ng college is di na pinapakuha ng IELTS. Pero yung sa high school graduate with skills, yun po ay papakunin ng IELTS. Okay? Number 11 is medical. Kailangan natin kumuha ng medical bago tayo pumunta dito sa Australia. Yan, titingnan kung talagang fit tayo sa trabaho. Wala tayong problema sa mata, sa pandinig, sa yung katawan natin, no? Kung okay ba yung kondisyon ng katawan natin, sa dugo, saka yung sa puso, sa x-ray, no? Lahat yan. Makikita yan sa natin sa pagme-medical. So may bayaran din tayo sa medical. Yung sa akin nasa 7,000 yun, yung
bayad dun sa medical. Number 12, ito yung pinakahuli kasi ito yung napakahirap na requirement, placement fee. Lahat naman tayo may problema sa pera, pero kung gugustuhin natin, meron namang paraan. Pwede tayo makahiram sa mga kamag-anak natin para pangbayad sa placement fee. Kung wala talaga is pwede naman tayo manghiram sa partners ng mga agency. Meron yan silang mga partner na magpapahiram sa'yo. Babayaran mo na lang through salary deduction. Monthly or kung gusto mo weekly para mas mabilis matapos. Meron nga lang interest. Kung meron man tayong mga natutunan sa video na ito, sa mga bago pa lang, please hit like, then subscribe na rin kayo. Kung meron man kayong mga katanungan, comment nyo na lang dun sa baba, no? Para mapag-usapan natin.